2, 1. Hi! Finally tapos na mag-ehersisyo ngayong umaga. Ay! Hi mga ka-Gen H! Kamusta kayo? Alam niyo ba kung ano magandang gawin pagkatapos mag-ehersisyo? Eh di syempre kumain! Kumain ng masustansyang pagkain. Siguro napapaisip kayo, ano ba ang isang masustansyang pagkain? Tara't samahan niyo ako! Kapag narinig niyo ang masustansyang pagkain, marahil ang unang pumapasok sa isip niyo ay ang pagkain ng gulay. Tama yun! Pero, isang parte lang ang pagkain ng gulay upang masabing masustansya ang pagkain. Buti na lang at may kaibigan akong nutritionist dietitian para tulungan tayo. Teka, tawagan ko lang siya ha. Uy, hello Ate Christine! Hello Ana! At sa mga kaibigan Marian. Kamusta po palang trabaho niyo bilang isang nutritionist dietitian? Exciting! Dahil marami tayong nagagabayan upang kumain ng tama at magkaroon ng healthy lifestyle. Saktong-sakto, Ate Christine! Gusto po kasi namin malaman kung ano bang masustansya at balanseng pagkain. Ganito yan, Ana. Mahalaga ang wastong pagkain araw-araw, lalo na para sa mga batang lumalaki. Para mapanatiling malusog, siguraduhin na sapat o balanse ang nutrients ng kinakain. Kumakain ng iba't ibang klase ng gulay at prutas, mga pagkain na mayaman sa fiber, at pagkontrol sa pagkain na matataba at maaalat na pagkain. Pero hindi lang natatapos sa pagkain ng healthy. Dapat ay maging ligtas din ang paghahanda rito. Tulad ng una, hugasan ng kamay, kagamitan, lugar, at sangkap bago magluto o maghanda ng pagkain. Ikalawa, paghihiwalay ng hilaw at lutong pagkain upang maiwasan ang kontaminasyon. Ikatlo, pagluluto ng pagkain sa tamang temperatura upang maiwasan ang sakit na dulot ng bakterya. At panghuli, tamang pagtatabi ng pagkain upang mapanatiling sariwa ito at maiwasan ang mabilis na pagkasira. Bukod pala sa pagkain ng balanse, mahalaga rin na malinis at ligtas ang preparasyon ng ating pagkain. Oo, Ana. Lalo na para sa mga bata na mas madaling dapuan ng mga sakit na nakukuha mula sa pagkain na nakontamina. At saka Ate Christine, mahalaga rin po ang ligtas at malusog na pagkain para sa mga bata. Dahil naaapektuhan nito ang pisikal, emosyonal, at intelektual na kakayahan nila. Kapag hindi kasi healthy ang kinakain, baka mahuli sa paglaki ang isang bata. Totoo yan, Ana. Kaya nga bilang nutritionist, ang advice talaga namin sa mga magulang o guardian ng mga bata at kahit sa mga tulad mong gustong maging healthy, sundin ang pinggang Pinoy. Pamilyar ako riyan, Ate Christine. Ang Pinggang Pinoy ay isang healthy eating plate guide o gabay kung paano magkaroon ng balanse at tamang dami ng mga pagkain na kinakain araw-araw para masuportahan ang kalusugan natin. Sa tulong ng Pinggang Pinoy, matitiyak na sapat ang key nutrients na kailangan ng mga bata. Ang Pinggang Pinoy ay may 3 pangunahing bahagi: prutas at gulay, carbohydrates, at protina. Ganito gamitin ang Pinggang Pinoy. Isang parte ang nakalaan sa prutas at gulay. Isang parte naman ang nakalaan sa carbohydrates tulad ng kanin o tinapay. At ang natitirang parte ay nakalaan sa protina tulad ng manok, isda o karne na walang taba. Pwede rin ang nuts, soya at iba pang beans.
Alam mo ba, Ate Christine, napadadali ng pinggang Pinoy ang pagluluto ko araw-araw. Bukod sa madalitong sundan, sigurado pa akong masustansya ang pagkain ko. Good job, Ana! Oh, pero tandaan ha, bukod sa pagkain at preparasyon nito, dapat din ay may sapat na tulog at tamang timbang ang mga bata na ayon sa edad at kasarian nila. Dapat din naaayon ang pagtaas ng height o pagtangkad. Mahalaga na may sapat na tulog ang bata dahil ito ay tumutulong sa kanyang paglaki, pagpapanatili ng malusog na katawan at maayos na pag-uugali. Sabi nga nila, a healthy body is a healthy mind. Korek ka dyan, sis. O siya, may mga pasyente na akong kailangang kausapin. Sa susunod na may kailangan ka, Ana, I'm just one call away. Salamat din, Ate Christine. Sa susunod ulit. Bye! Oh, mga ka-Gen H, tandaan ang mga advice na binibigay sa atin, ha? Una, pagkain ng balanse at masustansyang pagkain. Pangalawa, siguraduhing ligtas ang paghahanda at pagtatabi ng pagkain. At panghuli, magkaroon ng sapat na tulog at tiyakin na may tamang taas at timbang ayon sa edad. Laging tandaan na ang batang Gen H ay batang always healthy and happy! Hanggang sa muli, paalam!